sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa mismong sandaling yon, Nasal-ayan ng isang babae, ang nakatatandang kapatid sa pagsasanay ni Yep-Ying, isang kagandahang may karisma at bigat ng karunungan, bahagyang nakayuko habang pinagmamasdan ang mga luhang dumadaloy sa pisngi ng binata. Agad siyang nagsalita, mariin at puno ng malasakit, "Junior brother, ano ang nangyayari?" Agad namang sumagot si Yep-Ying, pinupunasan ang kanyang mga luha na worry nagmula sa mahabang pakikibaka ng kanyang kaluluwa. "Ayos lang ako, senior sister, sa wakas, natagpuan ko na ang paraan ng pagsasanay na tunay na akma para sa akin." Nang marinig ito, bahagyang ngumiti ang nakatatandang kapatid, at sa kanyang tinig ay naroon ang init ng pag-asa. "Napakaganda niyan, mula ngayon, lalo mo pang pag-ibayuhin ang iyong pagsasanay. Maniwala ka sa sarili mo." Dagdag pa niya, na may banayad na ekspresyon at tila may nakatagong kahulugan, "At simula ngayon, huwag mo na akong tawaging senior sister, tawagin mo na lamang akong senior sister Linga." Pagkasabi nito, marahang tumalikod si Linga, ang kanyang mga hakbang ay tila hangin na dumadaloy sa katahimikan. Bago tuluyang lumisan, sinulyapan niya si Yep-Ying at mahina hong nagwika, "Napadaan lang ako, kaya babalik na muna ako." Ngunit sa kanyang puso, lihim niyang ibinulong, "Hindi ako maaaring magtagal, kung manatili ako, tiyak na mabubunyag ang aking damdamin, sapat na ang isang mabilis na pagbati." Habang pinagmamasdan ni Yep-Ying ang papalayong anyo ni Linga, buong paggalang siyang sumagot, "Sige, senior sister Linga, Palem, senior sister Linga." Nang siya'y muling nag-iisa, mahina kong binuksan ni Yep-Ying ang aklat, at sa kanyang mukha ay mababakas ang banayad na ekspresyon ng pagkamangha. Ang aklat na ito, na pinamagatang 3,600 Immortal Aperture Arts, ay tila isang banal na kasulatan mula sa kalawakan, binalot ng bughaw na liwanag na kumikislap na parang mga bituin. Mariing binigkas ni Yep-Ying ang mga nakasaad sa teksto habang lumilitaw ang mga ilustrasyon ng mababangis na hayop at isang nilalang na nagliliwanag sa pulang apoy. Ipinapaliwanag dito na ang katawan ng tao ay tulad din ng isang halimaw na espiritual, nagtataglay ng di mabilang na nakatagong kayamanan. Lahat ng ito ay nakaselyo sa loob ng mga butas o apertures. Dagdag pa niya, na may seryosong tinig at titig na tila tumatagos sa kalangitan. Kapag nabuksan ang mga butas na ito, ang katawan ay makakayang sumipsip ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa, gaya ng isang halimaw na espiritual. Patuloy niyang binigkas ang mga salita ng aklat, kasabay ng pagpapakita ng isang makapangyarihang figura na nakatayo sa tuktok ng bangin, habang isang dambuhalang buhawi na may halong kidlat ang bumabagsak mula sa kalangitan. Bawat butas na mabubuksan ay dumodoble sa bilis ng iyong pagsipsip, at kung mabubuksan ang lahat ng 3,600 na immortal apertures, ang bilis ng iyong pagsasanay ay magiging 3,600 na ulit kaysa sa isang karaniwang tao. Nang mabasa ito, napakunot ang noo ni Yep-Ying, at sa kanyang tinig ay naroon ang halong inis at pangungulila. "Ang pinakamalaking suliranin ko ay ang aking kakayahan sa pagsasanay ay labis na mahina, ang tinatawag nilang walang ugat espiritual, ay nangangahulugang napakahina ng aking kakayahang sumipsip ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa." Dagdag pa ni Yep-Ying, na may halong pagtataka at kumpiyansa habang sa kanyang isipan ay sumisilay ang mga makukulay na anyo ng mga Thunder Dragons na naglalakbay sa kalangitan. Kung tunay kong mapapamahalaan ang 3,600 Immortal Aperture Arts, hindi ba tuluyan itong mapapawi ang aking kapintasan? Sa ngayon, natutunan ko na ang mga batayang hakbang ng Four Thunder Sword Technique. Patuloy ang kanyang pagbigkas, at sa kanyang isipan ay lumitaw ang isang Diyos na may 12 kamay. Bawat isa'y may hawak na kakaibang sandata na kumikislap sa liwanag, ang Primordial God Demon Body Refining Art. Kasunod nito, isang berdeng cauldron ang sumilay sa kanyang alaala, at buong pag-asa niyang idinugtong, at ang walang lason na pill refinement ng aking second senior brother, ang tanging kulang na lamang ay espiritual na enerhiya. Sa puntong ito, napanganga si Yep-Ying, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa pagkamangha habang bulong niya sa sarili. "Kapag nagkaroon ako ng espiritual na enerhiya, gaano kaya ako kalakas, hindi ko man lang kayang ilarawan sa aking isipan." Pagkatapos, mabilis siyang tumalikod at dali-daling nagtungo sa pituan, dala ang matatag na determinasyon sa kanyang puso. Hindi, tigilan na ang walang saysay na pag-iisip, panahon na upang simulan ang Immortal Aperture Technique, ang aking mga mabubuting araw ay magsisimula na. Lumipat ang eksena sa Jinglin Mountain Range, kung saan mula sa malayo ay makikita ang isang napakalakas na pagsabog sa pusod ng kagubatan. Doon, nakahandusay sa isang hukay si Sect Master Tai Hua,
namimilipit sa sakit at halos hindi na makagalaw dahil sa matitinding pinsala. Bahagya niyang inangat ang kanyang katawan, at sa kanyang paningin ay nasal ayan si Su Changyu na nakatayo, matatag, at inihahanda ang sarili laban sa dambuhalang demonic beast na papalapit sa kanilang direksyon. Nang makita ito, sinipat ni Sectmaster Taiwa si Su Changyu at buong lakas na sumigaw, "Changyu, umalis ka na, may nakatago pa akong Borrowing Talisman sa aking bulsa, kung hindi, pareho tayong mamamatay dito ngayon." Ngunit hindi siya pinakinggan ni Su Changyu, sa halip, itinaas nito ang kanyang espada, handang ipagtanggol ang kanyang guro, mariin ang kanyang tinig, puno ng tapang at paninindigan. "Ano bang sinasabi mo, matandang ito? Gusto mo ba akong iwan ka at maging isang walang utang na loob? Kalimutan mo na." Unti-unti niyang pinadaloy ang espiritual na enerhiya sa kanyang katawan, at muling nagsalita na may matinding determinasyon, "Manatili ka lamang dyan at huwag kang kikilos, hindi pa ito ang oras para tumakas." Nang marinig ito, napataas ang kilay ni Sectmaster Taihua, at sa kanyang isipan ay naglaro ang pagtataka, kailan pa naging ganito kitiyog at kalapad ang likod ng batang ito. Sa puntong yun, nabalutan ng naglalagablab na kidlat si Su Changyu, at ang kanyang espada ay nagningning sa bughaw na liwanag ng enerhiya, ang kanyang buong katawan ay tila naging sagisag ng isang Diyos ng kulog, habang inihahanda ang isang kasanayang nakamamatay na yayanig sa buong kabundukan. Nang masaksihan yun, nanlamig ang ekspresyon ni Master Taihua, tila hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Sa kanyang isipan ay umalingaw-ngaw ang tanong, maaaring ba na ang batang ito ay may tinatagong lihim na alas? Dagdag pa niya, puno ng pag-aalala at kaba ang tinig, ngunit kahit ganoon, imposibleng magapi niya ang isang kalabang 2 antas na mas mataas kaysa sa kanya. Kaya bakit ba ako nakararamdam ng ginhawa at kapanatagan? Tanggapin mo ito. Malakas na sigaw ni Su Changyu habang pinakawalan niya ang kanyang nakamamatay na atake, sinalubong ang dambuhalang pagbugso ng kapangyarihan ng demonic beast, ang banggaan ng kanilang mga puwersa ay nagdulot ng matinding pressure na yumanig sa paligid. Ngunit sa mismong sandaling yun, natigilan si Su Changyu nang mapagtanto niyang hindi sapat ang kanyang atake, agad niyang ibinuhos ang lahat ng natitirang kapangyarihan, at buong sigaw na nagwika, "Magsisi ka sa impyerno." Subalit hindi nagtagal, muling nagpakawala ng mas malakas na atake ang dambuhalang demonic beast. Tinangay si Su Changyu sa ere, nagpagulong-gulong na parang isang laruan na walang laban. Pagbagsak niya, lupaypay ang kanyang katawan, nakasubsob ang mukha sa lupa, at nakataas ang kanyang puwet na animoy isang hayop na iniwan ang kanyang bakas. Nang makita ito, halos mabaliw sa gulat si Sectmaster Taihua, at napasigaw, "Yan na ba ang lahat?" Ngunit biglang tumindig si Su Changyu, duguan ang mukha ngunit matatag ang tindig, mahinahon niyang winika, "Sapat na ang pagpapakitang gilas, kung mamamatay man ako ngayon, wala na akong pagsisihan." Nang marinig ito, halos magliyab sa matinding inis si Sectmaster Taihua at mariing sumigaw, "Kailangan mo pa bang magpakaastig sa ganitong oras?" Samantala, habang abala ang dalawa sa pagtatalo, sa likuran ni Su Changyu ay nagtipon ng nakamamatay na enerhiya ang dambuhalang demonic beast. Mula sa bibig nito ay unti-unting nabuo ang isang nakakasilaw na bolang kulay lila, naglalaman ng kapangyarihang kayang magwasak ng lahat. Sa puntong yun, parehong naluha sina Sectmaster Taihua at Su Changyu, tila mga batang walang magawa sa harap ng kamatayan, nakatitig sila sa papalapit na liwanag habang mariing sambit ni Su Changyu, "Master, sa susunod na buhay, muli akong magiging alagad mo." Mariing tumugon si Sectmaster Taihua, puno ng inis at pangungutya, "Kalimutan mo na, sa susunod na buhay, ayaw ko na ng isang alagad na puro pagpapakitang gilas." Ngunit bago pa tuluyang bumagsak ang nakamamatay na atake ng halimaw, biglang lumitaw mula sa malayo ang isang figura ng babae. Ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa buong kabundukan, "Anong uri ng halimaw ang naglalakas loob na magwala sa harap ko?" Sa isang iglap, bago pa makapagpatuloy ang demonic beast, pinakawalan ng babae ang kanyang kapangyarihan. Tumama ito sa dambuhalang katawan ng halimaw, at unti-unting nagkaroon ng mga bitak, para bang isang salamin na dahan-daang nababasag. Hindi nagtagal, isang napakalakas na pagsabog ang pumailan lang, yumanig ang lupa at nagdulot ng matinding pressure na halos magpabagsak sa buong paligid. Sa puntong ito, makikita sina Su Changyu at Sectmaster Taihua na parehong nakaupo sa lupa, tulala at halos hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Ang paligid ay nababalot ng alikabok at usok,
Habang unti-unting nahuhulog mula sa himpapawid ang mga pira-pirasong katawan ng dambuhalang demonic beast na worry mga basag na tipak ng bundok. Ngunit bigla na lamang napanganga si Su Changyo, ang kanyang mga mata ay nanlaki na parabang nakakita ng isang multo. Sa kanyang paningin, ang babaeng tumulong sa kanila ay tila pamilyar, isang presensya na matagal nang nakaukit sa kanyang alaala. Nanginginig ang kanyang tinig habang siya'y napabulalas, ang mga kasuotan na iyan, ikaw ay...